Lagyan natin ng upper light ang inyong tubig. Wait lang. Wait lang. Upper light, pampalakas na nila, pampasigla. Just kahit konti lang na tubig. Bubuhos ko muna doon sa lagay ng pagkain nila. Yan. Kahapon guys, tinurukan ko yan sila ng vitamin B complex para less stress sa pagwalay ko sa kanila. Actually, second batch na to guys. Then by next week naman, pupurgahin ko sila guys. Ang gagamitin natin na pampurga nila ay injectable. Ang dami na nila guys. 22 heads. So gaya pa rin guys ng tinuro ko dati sa dati kong vlog kung paano malaman kung busog na ba yung mga biik. Tatansya natin yung dami ng pagkain nila. Yung 10 minutes. So ano yun, sa mga bago, gamit na gamit yun. Yung mga wala pa pong idea sa yung baguhan lang na nag-aalaga ng mga biik katulad ng mga ganito para hindi sila ma-overfeed. Tsaka di rin kayo magastusan sa pagpapakain sa mga biik. Pangit naman yung may natitirang pagkain dyan guys. Kaya mahal-mahal ng feeds, di ba? So, panoorin nyo yung ko na yun guys. Vlog ko na yun. I think ang title na tamang pagpapakain sa mga biik. So, doon makikita nyo at patututunan po ninyo kung paano nga ba tinatansya yung tamang pagpapakain sa mga biik. So, guys, try nyo i-visit yung vlog ko na yon, yung tamang pagpapakain or tamang dami ng pagpapakain sa mga alaga nating biik. Kasi malaking bagay yan guys para maiwasan natin yung magkaroon ng pagdudumi yung mga biik natin. Sometimes kasi ang naging cause ng pagdudumi ng mga alaga nating biik, minsan overfeeding. So dahil sanay na ako sa kanila guys, is kabisado ko na, tansyado ko na yung pagpapakain sa kanila. What I mean is, alam ko na agad yung ginagawa ng mga baboy or ugali nila, mga biik, pag busog na sila. Kaya tignan nyo guys, pag biik talaga, ganito ang pagpapakain parang manok na sinasabuyan mo lang ng mga feeds. Kasi hindi pa talaga sila pwedeng kumain or mapasobra sa kain nila. Kasi magdudumi talaga sila. Mahirap yung ganon. Linisan ko na muna ang kanilang kulungan. Guys, so ito may mga nakita akong dumi na parang medyo nagigray. May ilan sa kanila na siguro dala ng stress. No? Kasi nga nawalay sila. Kaya napaka-importante guys, pag nagwalay tayo sa kanila, tuturukan natin sila ng vitamin B complex para hindi sila gaanong may stress. Isa rin yun guys kung bakit nagtataka ng biik. Pero the rest, yung ibang dumi, okay naman, itim na itim. Doon nyo malalaman guys yung baboy, no? Isa sa palatandaan, pag healthy yung baboy ninyo, yun sa dumi nila. Pag itim na itim, tapos buo, yan, maganda yung dumi nila nun. Healthy sila. Kaya guys, pag nag-aalaga kayo ng biik, mas mainam na meron kayong stock ng mga gamot tsaka vitamins. Kung gusto niyo naman guys na na organic yung paggagamot niyo sa mga alaga niyo biik or baboy, pwede rin yung dahon ng bayabas, no? Papakuluan niyo or dahon ng duhat, ayan. Pagsamahan niyo dahon ng duhat tsaka dahon ng bayabas. So pakuluan niyo and then yung pinakasabaw nun, palamigin nyo muna syempre, dahil di naman nila mainim na mainit. So, yun yung magiging painom nyo sa kanila or pwede nyo ihalo sa pagkain nila. Especially kung kung wet feeding kayo sa mga alaga nyong baboy. Napakalaking tulong nun. Tsaka mabilis. No, kasi ang dahon ng bayabas guys is antibiotic din yan sa mga baboy. Alright guys, papunta ako ngayon ng farm. Ayan, dito na ako sa daan ngayon. Ayan, sobrang init. So, nag-decide ako na mag-half day sa trabaho para mapaliguan yung mga alaga nating baboy. So, yun guys, papunta tayo ngayon. Papaliguan natin yung mga alaga nating baboy. Pero yung mga big guys, hindi ko pa papaliguan yun. Siyempre, hindi pa sila pwedeng paliguan kahit na mainit. Papainumin lang natin sila ng tubig. Tapos yung mga inahin, yung 4, no? Sila yung papaliguan natin ngayon. Kasi sobrang init talaga ngayon guys. So, punta tayo ngayon sa Mahalta Farm para magpaligo ng ating mga alaga. Let's go!
Alright guys, so bago ko i-shower ito si Clarita, linisan muna natin ng konti yung mga dumi niya. Hindi ang Clarita. Ligo ka na. It's time to shine. Yeah. Oh, di ba? Oh, di ba? Ganda-ganda talaga ng Clarita ko eh. Diba? Ba, namiss mong maligo ah. Ano? Sarap ba? Ba? Aba, galaro ka pa ha? Let's begin. Ha? Sarap. Presko. Actually guys, so si Clarita, nagland dito nakaraan. Alright. Alright guys, so tapos ko nang paliguan yung mga alaga natin baboy ngayon and alam ko, presko ang pakiramdam nila ngayon. So yun guys, ito yung nila, first time nilang maligo ulit. After kasi nung bago sila manganak, no, hindi ko na sila pinaliguan. Kasi nga, may dumating na ESF dito sa aming lugar. So, gaya na sabi ko nga sa inyo, no, sa mga previous vlog ko, is ibinigay ko sa kanila yung mga normal habitat ng isang baboy. No? Yung pagiging madungis, kung magpuputik siya dyan, magputik siya dyan. You know? So, yun ang ginawa ko guys. So, ngayon, unang ligo talaga nila ngayon. Dahil, kasi ngayon, kita nyo naman yung mga ibang inahin natin, yung mga nanganak, no? Kasi higit 45 days natin bago inawat yung mga biik nila. So medyo namayat talaga yung mga alaga nating baboy. Doon normal lang naman yun sa mga inahin guys, no? Lalo pati pag medyo nagigipit tayo sa pagkain. So yun guys, ang kailangan ko niyang gawin sa kanila guys is pupurgahin ko silang tatlo yung mga... Siguro sasabay ko na ito si Clarita para sa susunod na paglalandi niya, okay yung ano niya, katawan niya. Tapos, pupurgahin ko silang 4, tapos tuturukan ko sila ng vitamins after 3 days pagkat mula nung ano nila, pagpurga ko niya sa kanila. Tapos, unti-unti natin silang kukondisyon ulit yung pangangatawan nila para sa susunod na paglalandi nila guys. 2 weeks lang guys, mababalik na itong katawan nila, ganoon lang sila kabilis. Then, yung mga biik, sasabay ko rin ng pagpurga. So, yun na lang naman din naman ang kulang sa mga biik natin. And so far, ito mga alaga natin, mga inahin, is goods naman sila guys. And ayan, may kakausapin na rin ako para sa gagamitin nating bulugan para sa kanila. Much better kung kung AI lang. Kasi masanay talaga ako guys sa AI. No? So tinuturo ko lang sa kanila. Kasi alam niyo naman, yung area ng Mahalta Farm, medyo mahirap pumasok dito yung bulugan. Or kung iaangat natin dun sa taas yung mga alaga nating baboy, medyo pahirapan talaga. So far yan, okay naman sila. Goods naman sila guys. Masisigla naman yung katawan nila. Medyo pumait lang talaga yung mga inahin natin. Pero babawi tayo sa mga to. No? I-condition natin ulit yung pangangatawan nila. So magdadagdag din tayo ng pakain sa kanila. So medyo magastos lang talaga, lalo pat dumating na rin yung mga biik, ang dami, 22 heads, no? Praise God. So, blessing yung mga yan, guys. Eh, syempre, dinideclare pa rin natin na walang pumasok na kahit anong virus dito sa Mahalta Farm. So, yun. And guys, no, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang sa channel ko, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel ko, guys. Kasi, lagi ako nag-upload ng videos thrice a week. MWF po tayo nag-upload ng videos at 6 PM, yun po yung regular natin na pag-upload. And kung ang hanap yung mga videos about ng mga ganito, about sa piggery and about farming, no, is tama yung napuntahan ninyo yung channel. And guys, paki-support din po pala yung Facebook page na Mahalta Farming Vlog. So i-follow nyo po ako doon para ma-update din po kayo lagi. Every time na meron ako mga pinopost doon na kailangan ninyong malaman. Ayan. And for example, pag nagbibenta tayo ng biik, no? Yung biik pala natin, guys, is for sale siya ngayon. So, available po dito sa Mahalta Farm. And guys, and I think hanggang dito na itong vlog na to. See you on my next vlog, guys. Bye!